Umuusok po yung daan namin, ah. Bahay namin doon, no, sa snow blower. Ah, hindi. Paa mo? Good na? Nagpapala lang pala. Ay, nagpapala lang pala siya. Mamaya. Kahit sa hapon na yan, mamaya ipalahon pa, no? Manipis lang naman, no? Kahit ako na lang mamaya magpala niyan. Kasi ngayon lang naman ulit pumatak. Ilang araw na silang nagpapala dito sa walkthrough. Sakit din kaya sa katawan pagka yung medyo matagal pa nakababad sa lamig. Lakas ng hangin. Usok po yung daan namin, ah. Sa loob ng freezer. Oo. Mas mausok dun pa sa daan papunta sa inyo, no? Mahangin kasi dun, eh. Feel niya is -14. So parang nag-add siya ng 10 na, no? Kaya yung lamig niya parang ano na, alam mo yung parang nanonood na sa skin mo, sa laman mo, ano pa lang? Parang ano, nangangagat. Ganyan. Kaya dapat makapal na yung mga jacket. Maliban sa jacket, meron ka pang hoodie na medyo makapal din. Masakit mo sa jaw. Ayun, nirarayuman na dahil sa lamig. Yan lagi yung problema ni Dadong pagdating ng gantong taglamig na. Kiniginaw tapos, ay hindi naman kiniginaw. Yung ano niya, rayuman niya, yung iniindan niya. Pag nagkakaedad ka kasi dito, hindi talaga maganda yung epekto ng lamig. Lalo may gout ka. Yan yung problema ng mga may edad dito, eh. Ako naman, hindi ko pa naman ramdam yung mga kasukasuan ko. Minsan lang. Kasi hindi naman yung edad ko, may gout lang talaga ako. Hindi. Maliban kasi, ikaw palakain ka ng karne. Diba hindi maganda yung palakain ka ng karne? Ako kasi hindi ako masyado palakain ng karne. Palakain ng karne. Diba? Dati yun. Uy, Diyos! Tuwing summer lang. Timbangin ko kaya yung inuulam nito lagi. Pero nag-less na yung ano niya, yung kain niya ngayon. Unlike dati talaga, naku si Dadong. Akala mo, Tuwing summer lang. laging pinagutuman. Pero ngayon nga, medyo nag-less na. Pero, ang ano dun pa, kasi, syempre, yung mga kinain mo ng mga previous months, naiipon yun. Diba? Kaya yun yung, pagdating nitong taglamig, ito na-atake yung gout mo. Hindi tayo nakapagkape yan. Na-miss mo yung Teams. O, kasi yung tinapay namin nga, yun lang yung kinain namin. Tapos, hindi na kami nagpunta muna sa aming hangout ni Dado. Wala nang ano to, wala nang chance talaga yung aming panahon dito. Tuloy-tuloy na yung winter. Masyadong excited. Muna sa babalik sa normal. Wala na. Ganyan na talaga siya.
open na bench daw. Kasi mag back to fitness na daw si Dadong. Nakangiti. Ang tanong, hanggang kailan yun? Baka mamaya, alam mo, minsan to may pagka-intro voice din to. Display ko lang yun. Ano ba? Yung tipong i-intro lang niya, tapos sa sunod, wala na, magkasawaan na. Yung isang, ano din namin dun eh. Isang pang fitness din dun sa bahay. Saglit lang ginamit. Maka-replace na babae. Oo, nakabungad siya kasi mismo dun sa may likuan, eh naka-go pa yung ano, main road. May tatawid, sabi ng lalaki sa kanya, tumingin ka. Hindi niya tinitingnan kung may ano, may tatawid. Nandun na siya sa gitna. Yung mga kapitbahay namin dito, may ano na, ayan o, dadaan ka pa. Ayan, meron na siyang display pang Halloween. At ayan din o. Yung dun sa kanto namin, wala pa eh. Ay ngayon siguro baka mag-ano. Birth ba yun, bro? Broad. Yung dati namin tinitingnan doon sa Broad. Maganda din doon yung mga characters nila, yung sila Chucky, sila Shrek, no? Pero dito lang banda sa amin eh. Hindi mo na kailangan pumunta ng malayo. Marami na rin mga display dito. So hanggang, ay dito na po kami sa aming bahay. Breakfast po kami. Breakfast kami ng tinapay, tsaka ay sarap sana pala pa ano. Kape. Hindi kape tsaka ano, yung pork and beans, no? Kaso lang, kumain ako ng mani. Kasi, di ba, nagluto ako nung nakaraan ng yung gulay, buko. Tapos yung kamay ko ngayon dito, medyo may sakit-sakit ng konti. So, hindi rin maganda yung ano, epekto sa akin ng lamig. Or baka tumaas lang talaga yung uric acid ko din. Nanunuot sa kamay yung lamig. Alin? Ay, yung lock minsan na frozen, hirap buksan. Dito na po kami. Ang sarap ng kape. So magluluto tayo ngayon ng kinataang kalabasan na may sitaw tsaka crabs. Meron tayong sibuyas, bawang, tsaka luya. Siyempre, dapat meron tayong siling haba para mas mabango yung ating gulay. Bali ito, naka-frozen lang siya. Ito yung harvest namin nung nakaraan pa eh. Ayun, lagyan ko muna si Dadong pala ng baon niya. Kasi hindi daw siya kakain ng kanin. Yung ulam niya, yan, yung tirang pusit. Yan, adobong pusit. Yan, pwede na yan kasi meron pa naman siyang apple tsaka saging. So, pwede na yan sa kanya. Ayan o, ganyan lang yung baon niyan pagka kanin yung dala niya. Hiwa muna tayo ng mga sangkap panggisa. Garlic.
Yan, maghiwa din tayo ng sibuyas. At ito yung pampaalis ng lansa, yung ating luya. Yan, pwede na yung kahit kalahati lang ng kalabasa. Yan, slice din natin tong sitaw. So, ito po yung ating pansahog sa ating gulay, yung crabs na frozen. Ay, binabad ko lang kanina sa tubig. So, patuluin lang natin muna sa strainer bago natin siya igisa. Lagyan na muna natin ng asin. So, ito na yung ating kalabasa, tsaka ito yung ating sitaw. At ang ating panggisa na sibuyas, bawang, luya, tsaka yung ating sili. Lagay na lang tayo dito ng oil. Tapos, simulan na natin yung paggisa. Nagisa ko na po yung sibuyas, bawang, tsaka yung ating luya. Add na po natin yung ating crabs.
Dagdag na rin natin yung ating sitaw. Tapos, takpan lang natin siya ng siguro mga 3 minutes lang. Siyempre, yung ating kalabasa. Timplahan ko lang siya ng half lang na Knorr pork cube. Tapos palambutin na natin. Open na po natin itong ating gata. Ayan, pag taglamig, ganito po yung itsura ng gata namin, no? Namumuo siya. Ayan. So, ilagay ko na po yung sili. Lagyan natin ng patis. Konting brown sugar. Pang balanse lang to hindi naman siya ganun katamis. At syempre, yung paminta. Timplahan nyo na lang po ng asin or kung gustong maglagay ng bechin or magic sarap. Depende po yan sa inyo, sa panlasa po nyo. So, ayan. Konting halo. Ayan. Luto na po yung ating ulam na ginataang kalabasa na may sitaw at crabs. So, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat po sa palaging panonood at ingat-ingat po kayong lahat. Huwag din po sana kalimutan mag-like tsaka mag-subscribe sa aming channel. Bye!